Opo, opo. Kayo ho ba ay sumasang-ayon din na ang Kamara ay magsagawa din ng hiwalay na investigasyon kaugnay nga po dito sa mga maanomalyang flood control projects, considering na marami po sa kanila ang inaakusahan. May mga alegasyon na marami po doon sa Kamara, ang mga kongresista, ang nakinabang nga doon sa mga kontratistang nakatanggap ng flood control projects o mano. No, no, not at all. It's going to be very self-defeating, ano? Para tayong magsasarswela lang doon, ano? parang parang ano lang, parang role playing lang ang mangyayari. And I think it would simply complicate the issue because syempre yung investigation dapat impartial and independently conducted. I believe there are other agencies that are, sabihin na nating nandito talaga sa tamang posisyon para gawin itong mga pagdinig patungkol dito, kagaya halimbawa ng of course COA is there, no? And I hope COA is really doing its thing, no, right now. Yung kanilang fact finding board, yung kanilang fraud control, sana makita na mayroon talaga mga paglabag at sila na mismo ang magbigay ng mga recommendations, no, para sa Sandigan Bayan or sa Ombudsman para talaga masampahan ng mga karampatang kaso. And also siguro the Senate Blue Ribbon Committee right now is ably steered and chaired by none other than Senator Dante Marcoleta, and I think some good outcomes may also come from there. Pero kasi kung sa Kongreso manggagaling ang investigation, it's very dapat nga mag-inhibit sila, no? Dapat nga hindi na sila magsalita rito because many of the lawmakers themselves are involved, 'di ba? So ayaw natin na magkakaroon ng whitewash, ayaw natin magkakaroon na parang takipan na naman na mangyayari. And yun nga, maaring ma-complicate pa. Ibig sabihin, may bagong anggulo na po pwedeng palutangin, may panibagong mga avenues na po pwede silang sabihin na talagang magpapagulo lamang doon sa investigation. So I hope that they will take it to themselves for once, no, na magkaroon naman sila ng integridad sa sarili nila. Na wag na sana silang sumama pa dito sa investigation dahil sila mismo ang iniimbestigahan, no. Yes, I know that they have the power to conduct a legislative inquiries in aid of legislation, but siguro sa ganitong usapin na sila mismo yung medyo tatamaan, sana naman, ano, magkaroon sila ng konting alam niyo na, hiya sa kanilang sarili na wag na sanang sumauso pa rito sa issue. Pupuwede ba yun, Doc, sa tingin po ninyo na yung mga kongresista ay walang alam tungkol sa ganito na kalala yung korupsyon sa flood control projects? I highly doubt it, no, if many of them do not know na ganito kasi alam niyo hindi naman ito basta-basta magagawa lamang ng isang tao no matter how powerful he is, no. Kinakailangan talaga rito na parang well orchestrated, merong maayos na mga seemingly, legal frameworks na nandiyan para may mga safety nets din sila, no. Syempre kapag magnanakaw ka, kailangan siguraduhin mo rin at kailangan maayos din yung pagkaka-execute, ano. Hindi naman basta-basta lang ginagawa yan. And ito nga lang, talagang medyo, sabi ko nga kanina, maybe God or nature has a way of telling us na sumobra yung kanilang pagiging greedy, no? Dahil kaakibat nitong pagkakaalam natin sa flood control na to, talagang nakita natin na talagang palpak at walang nangyari dito sa mga flood control projects na to. So, what I mean is that alam nila to. Alam nila to. Maybe some of them are afraid to come out in the open. Maybe some of them are, benefiting from it. Siyempre, kapag nakikinabang ka, tatahimik ka na lang, di ba? So, things like this, no? Ang nakikita ko rito is meron silang alam
pero kumbaga parang hinayaan pa nila na umabot pa sa ganitong punto bago nila to isinawalat or bago na nalaman ng publiko, no. And right now I hope that many of them will also come out in the open para ilatag din naman yung kanilang nalalaman tungkol dito. Opo, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, sa tingin mo sa panig naman po ng DPWH, lalo na po yung kalihim, Secretary Bonoan, ay siya'y mag-resign na dito sa kanyang panunungkulan at kaugnay na rin sa mga panawagan na siya'y mag-resign dahil nga sa controversial na flood control projects na ito. Oo, actually, no, I really don't understand why in Philippines, no, meron tayong mga ganitong officials na nasasangkot na yung kanilang ahensya sa isang massive allegation of fraud and misallocation ng resources, pero still they cling on to their position. I mean, in other countries, no, like let's say Japan or South Korea, Taiwan, pagka may mga gantong allegations, matic na yan na resignate, na magko-courtesy resignation. But maybe one of the reasons why he is not resigning is because maybe he would like to also clear out his name. Kaya lang kasi ang hirap i-reconcile yung idea, yung thought na you were at that position and you were supposed to be in control of it, and yet you allowed it under your nose, di ba? So I mean, you're the alter ego of the president. And kung nagagalit ang Pangulo regarding what happened right now, I think the secretary should be also held accountable to the president, no? Kasi siya yung tumatayong alter ego ng Pangulo, pero hinayaan niya na magkaroon ng mga ganitong problema, no? At mabigat na issue. So sa akin, for delicadeza sake, maaari siya talaga mag-render ng kanyang courtesy resignation. Actually, even if he resigned naman, that will not leave him off the hook, no. He could still be called on for investigations and the like. But kung alam mo na talagang merong nangyaring hindi maganda sa iyong departamento, siguro maganda na mag courtesy resignation muna.